Dumako na ang labi ni Jeff sa nakalitaw na leeg ng babae. Lalong inilapit pa ni Chanli ang parte kung saan hindi magkamayaw si Jeff sa paghalik. Samot-samong kiliti at init ang gumagapang kay Chanli dahil sa luwalhating ipinaparanas lang naman ng lalaki sa kanya. Nanatili namang nakahiga si Jeff habang si Chanli ay nakasandig sa hubad niyang katawan. Katatapos lang naman nila sa isang mainit na pagniniik. "Nag-enjoy ka ba, honey?" Tanong ng lalaki na masuyo pang hinahalikan ng noo ni Chanli. "Oo naman." Wala pa ring pagbabago. Matamis ang pagkakasambit ni Chanli, kaya upang mapangiti ng maluwag si Jeff. "Don't worry, lagi na nating gagawin ito." Dagdag ni Jeff. "Sira, pwede ba yon? Matatanda na tayo para sa ganito." Natatawang saway niya sa binata. "Grabe ka naman sa matanda. Hindi pa naman tayo lagpas 50. Kaya ko pang makalima kung papayag ka ba." Natatawang ani ni Jeff. "Sira, hindi ganun yon." Hinampas pa ni Chanli ang tiyan ni Jeff na patawa-tawa lang. Habang si Chanli ay umusog palayo sa lalaki, naiinis siya rito dahil ang inaakala niya nagbago na ito. Pero may mga bagay talaga na nananatiling meron pala. "Halika nga rito." Tawag ni Jeff, ngunit nanatili sa pwesto nito si Chanli. Isang tili ang namutawi sa labi ng dalaga nang bigla siyang hilain sa paa ni Jeff at nang mapalapit siya ay mahigpit na siya nitong niyakap sa bewang. "Ano ba, nakikiliti ako? Jeff, stop it!" Mabuway niyang anas, ngunit patuloy lamang sa paghalik ng lalaki sa leeg niya. Ewan ba ni Chanli, ngunit unti-unti na naman siyang nadadara. Pagdating sa lalaki ay napaka-eksperto nito sa pagpapainit sa kanya. "Can we do it again, Han? I can't get enough of you." Anas ni Jeff. "Jeff, pero kailangan nating makapag-usap. Please, listen." Pagpapatigil niya rito. "Ano bang pag-uusapan natin? Can we talk that in another time? Sabi ni Jeff na patuloy sa ginagawa. "Pero Jeff, importante to." Tuluyan ang hinawakan sa magkabilang pisngi ni Chanli si Jeff. Kaya upang tuluyang walang magawa ang lalaki at makinig na rin dito. "Ano ba yon?" Tanong ni Jeff matapos nilang makapagbihis. "Sa tingin mo ba tatanggapin ba ulit ng pamilya ko na nagkabalikan tayo?" Umpisa ni Chanli. Hindi nakapagsalita si Jeff. Pinag-iisipan na muna niya ang tamang sabihin dito. "Oo naman, matatanda na tayo, Chanli. Kung gusto mo, haharapin ko sila pagkatapos ng bakasyon natin dito." Wika ni Jeff. "Ha? Pero ano, natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para hindi na sila ulit ma-disappoint. Natuto na ako sa mga naging pagkakamali ko rati, Chanli. Kung gusto mo magpakasal sa akin para mapatunayan lang na seryoso ako, gagawin ko." Sabi pa ni Jeff. "Gagawin mo yon?" Sabi naman ni Chanli. "Yes, para sa'yo. Para sa anak natin at para mabuo ulit tayo." Nangangako ang tinig ni Jeff. "Thank you for that." Sabay yumakap pa si Chanli. Tinugon na rin iyon ni Jeff. Ito na ang matagal niyang hinihiling na mangyari sa pamilya nila. Sana tuloy-tuloy na iyon. At natitiyak niya na kapag nasabi na niya kay Norvin na okay na sila ng mami nito, ay itong kauna-unahan na matutuwa. Nanatili lang namang nakatayo mula sa labas ng pinto ni Chanli si Maxine. All this time ay hindi pa pala nakakalimot si Jeff sa dating asawa nito. Gusto niyang maging masaya na lang sa best friend niya. Ngunit may isang bahagi ng pagkatao niya na galit sa mga magagandang nangyayari sa dalawa. Sa isang taon na nakalipas magmula nang umuwi siya at nakipaghiwalay sa abusive niyang asawa, ay kahit paano ay nagkaroon ng peace of mind at kasiyahan ang buhay niya ever since na nagkita sila ni Jeff. Hindi niya makakalimutan ang mga araw na lagi silang magkasama at nagdadamayan sa mga problema nila sa bawat na pagdadaanan nila sa buhay pag-aasawa nila. Ngayon tuluyang matutuldukan yun ang dahil sa pagbabalik ni Chanli. "Hi miss, hindi ka pa natutulog. Can I talk to you?" Sabi naman ni Harrison. Tumango naman si Maxine at tuluyang sumunod sa lalaki. Nakita niyang naupo ito sa minibar na naroon at binuksan ang isang bote na may laman ng alak. "You want to drink?" Alok ni Harrison, ngunit umiling siya. "Ano ka ng lalaking yun? I mean, ni Jeff?" Umpisa nito. "Best friend lang niya ako," sagot ni Maxine. Pansin niyang pinakatitigan pa siya nito mula ulo hanggang paa. "Maganda ka para maging best friend niya." Derechahang saad ng binata. "Gosh, what do you mean? Hindi ako best friend material?" Iritang sabi ni Maxine.
Natawa naman ng kaunti si Harrison. Tila naaliw ito sa pagkainis niya. Look, I didn't meant to offend you. All I want to say, maganda ka para maging best friend lang. Tell me straight to my face. Are you sure na naging best friend lang ang naging tingin niya sa'yo? Dahil sa narinig ni Maxine sa bibig ng lalaki, saglit siyang napaisip. Sa totoo lang, umaasa talaga akong masigit pa sa best friend ang ibibigay na treatment sa akin ni Jeff. Pero wala talaga eh. Ngayong bumalik na si Chanley ay out of the picture na ako. Sabi ni Maxine. That sucks. Ganoon mo na lang ba bibitawan ng lalaking yon? You're considering to fight the title you deserve. Hindi ba't mas magandang sabihin na ikaw na lang ang maging girlfriend o wife perhaps? Tapos ikaw naman ang magiging husband ni Chanley, ganon? Nakataas ang kilay ni Maxine na naiiling. 100% yes. Tama ka. Ang sarap pala talagang marinig sa ibang tao yan. Here's I have a plan. Kung papayag ka makipagtulungan sa akin. Harrison chuckled. Paano kung ayaw kong tanggapin? Walang kangiti-ngiti sa labi ni Maxine. Natigilan naman si Harrison at muling sinalinan muli ng alak ang basong hawak-hawak. Alam kong papayag ka. Mayabang nitong sabi sa kanya. Ha? Akala mo lang yon, pero never. Tuluyan na siyang napatayo at tinalikuran ng lalaki. Masyado itong confident na pagbibigyan nito ang sariling scheme. Pues nagkakamali ito. Kaya bago pa niya ito pagmumurahin ay nilayasan na niya ito. Naglalakad na siya papunta sa silid nila ng anak niya nang madaanan pa niya ang silid ni Chanley. Alam niyang nasa loob pa si Jeff dahil narinig pa niya ang halakak nito sa loob. Kaya upang mapatigil siya sa paglalakad, matiim niyang pinakatitigan ng pintong nakasarado. Naniningkit ang mata niya. Hindi ito pwede. Bakit nasasaktan ako? Maluha-luha ng saad ni Maxine. Hindi niya na napigilan ang sarili at nagtatakbo na siya papunta sa silid nilang mag-ina. Agad niyang binuksan yun at mabilis ding isinarado. Pakiramdam niya ay hinang-hina siya. Kaya upang mapasandig siya sa likuran ng pinto, unti-unti siyang dumausdos pababa habang hilam na ng luha ang magkabilang pisngi niya. Tinakpan na niya ang mukha gamit ang dalawang palad niya upang hindi ko mawala ang hikbi sa kanya. Hindi niya alam kung ilang minuto na siya sa ganoong ayos. Okay ka lang po ba, Mami? Tanong ng anak niya na nagising na pala niya. Baby, wala. Masakit lang ang ngipin ko. Dahilan niya para hindi na mag-usisa ang anak. Ganun po ba? Halika na po, matulog na po tayo. Bago po yun, take ka muna ng gamot po para hindi ka umiiyak, okay po? Malambing na payo ng bata. Tumangu-tangu na lang din si Maxine. Humiga na siya at tuluyang tumabi sa anak. Agad namang yumakap ang bata sa kanya. Matagal nang tulog ang anak niya, ngunit nanatiling mulat pa rin sa mga sandaling yun si Maxine. Patuloy na tumatakbo sa isipan niyang sinabi ni Harrison sa kanya. Alam kong papayag ka. Tuluyang pumikit si Maxine at isang desisyon ang ginawa niya para sa sarili at sa anak niya rin. Pinagmamasdan lamang ni na Harrison at Maxine sa mga oras na yun ang dalawa. Nag-e-enjoy naman sina Jeff at Chanley sa pagsasabuyan ng tubig sa bawat isa. Halos panay nakakainom ng tubig alat ang babae, kaya upang lalong mainis ito, si Jeff ay panay tawa lang. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Maxine sa lalaking matamang nakamasid lang din sa dalawa. Game ka na? Nakangisi nitong sabi. Oo nga, kaya sige na. Atat niyang sabi sa lalaki. Sige, heto ang gagawin natin. Saka ito may ibinulong sa may tenga niya. Halos mangunot ang noo ni Maxine pagkarinig sa nabuong plano nito. Bakit naman yun? Lumang style na. Wala ka bang ibang mas magandang plano? Pinagsalikop naman ni Harrison ng kamay sa dibdib. Nasa baba nito ang dalawang daliri na hinihimas ang balbas. Sasabihin ko ba yan kung meron? Sagot nito. Hay nako, bakit kasi pati ang anak ko gagamitin mo sa masama mong balak? Inis na pagdadabog ni Maxine. Hoy, hindi ba't pumayag kang makipagtulungan sa akin? Bakit nagrereklamo ka? Huwag kang mag-alala dahil mas malaking chance na mangyayari nga ito. Ngiting-ngiti ito na parang natutuwa pa. Okay, sabi na lang ni Maxine at naglakad na papalapit sa anak na abala sa paglalaro ng buhangin malapit sa kanila. Baby, may ipapagawa si Mommy. Magtago ka muna at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, okay? Instruct ni Maxine. Yes, Mommy. Agad namang tumalima ito at nagtago sa may mga halaman. Nakita niyang nag-okay sign si Harrison. Kaya dumiretso na siyang naglakad papunta kay Jeff. Jeff!
Jeff! Tawag ni Maxine na nilangkapan pa niya ng pag-aalala ang tinig para maagaw agad ang pansin ng lalaki. Agad din naman itong napalapit sa kanya, kasunod nito si Chanley. Anong problema? Takang tanong ni Jeff rito. Kuwan kasi, ang anak ko, nawawala. Sa wakas ay nasabi ni Maxine, para siyang hihimatayin sa pagsisinungaling niya. For the first time ay ginawa niya yon. Pakiramdam niya ay tinatraitor niya si Jeff. Seryoso ka ba? Baka nasa mansyon lang. Wika ni Jeff na kabadong-kabado. Wala talaga eh. Naghanap na ako pero hindi ko siya mahanap. Please, help me. Pagmamakaawa ni Maxine, nakita niyang nagtinginan si Jeff at Chanley. Habang siya'y naghihintay, halo-halo ang nararamdaman niya. Sa isip niya ay sana pumayag ito para si Harrison na ang siyang tumapo sa sinimulan niyang kasinungalingan. Sige na Jeff, ayos lang ako rito. Intayin na lang namin kayong dalawa ni Harry. Sabi ni Chanley na tinapik pa ang balikat ng lalaki. Wait for me and take care of her. Pakiusap naman ni Jeff sa lalaki. Nang umalis nga ang dalawa ay naiwan naman sila roon na dalawa. Ihabang din ang ex mo. Bakit? Anong akala niya sa akin pababayaan kita rito? Inis na bulong ni Harrison. Tumigil ka nga, ganun lang yon. Saka iniisip niya lang ang makakabuti sa akin. Pagtatanggol naman ni Chanley kay Jeff. Iniisip niyang makakabuti sa'yo? The heck? Bakit mas pinili niyang samahan ng babaeng yun kaysa sa'yo rito? Hindi ka pa talaga nakakahalata? May lihim na relasyon sila. Hindi yan totoo. Si Chanley na unti-unting nakaramdam ng inis sa kasama. Are you sure of that? Paano kung sabihin kong umamin sa akin si Maxine na meron talaga? Nakakalokong bunyag nito. Sabing hindi yan totoo. May pruweba ka ba? Maniniwala lang ako kapag nanggaling na kay Jeff. Matatag niyang sabi. Ngunit unti-unti ay nababahira ng pagdududa ang isipan niya. Bakit sa inaakala mo aamin siya sa'yo? Lokohin mo ang sarili mo, Chanley. Gagawin ka lang tanga ng lalaking yan. Kung ako sa'yo, huwag mo na siyang babalikan. Patuloy ng lalaki. Tumahimik ka. Ang mabuti pa'y iwan mo na ako. Taboy ni Chanley na tuluyang naglakad palayo kay Harrison. Pero gusto kong maligo, hindi mo ba ako sasamahan? Pahabol nito sa kanya. Mag-swimming ka mag-isa mo. At tuluyang binilisan nito ang paglalakad. Tumigil lang siya nang nasa dulong bahagi na siya ng isla. Napatitig siya sa malawak na karagatan. Mag-isa lang siya roon kaya napakatahimik. Kaya upang mabigyan siya ng panahon na makapag-isip-isip. Paano kung tama si Harrison? Paano kung niloloko ka lang ni Jeff na hindi ka talaga niya mahal? Paano kung si Maxine talaga ang nababagay sa kanya? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili. Sa mga salitang yun ay para siyang sinasaktan. Pwes, malalaman ko yun kung ako mismo magtatanong sa kanya. Sabi niya sa sarili, kaya upang tuluyan siyang bumalik sa pinanggalingan. Nakita niyang wala na si Harrison sa may tabing dagat. Kaya aakyat sana ng burol si Chanley nang may marinig siyang sumisigaw mula sa dagat. Help me! Help! Sa klolo ni Harrison na lumulubog litaw ang ulo, hindi na nag-isip si Chanley. Agad siyang lumusong sa dagat upang saklolohan si Harrison na hindi na niya makitang umahon. Harry! My God! Harry! Nasan ka? Takot na takot niyang sigaw. Ngunit walang sagot galing sa lalaki. Kaya upang lalo siyang magpanik, muli siyang sumisid pero bigo pa rin siyang makita ito. No! Ang tikas ng ulo mo, Harry! Alam mong hindi ka masyadong marunong maglangoy. Usal niya na naluluha na sa mga sandaling yon. Hanggang sa may makita siyang nakalutang. Nang lapitan niya yon ay napag-alaman niya si Harrison yon. Wake up, Harrison! Answer me! Gumising ka! Hey! Yugyug ni Chanley pagkatapos niyang maibaba sa buhangin ito. Sa laki nito ay nahirapan siya. Pakiramdam niya ay wala na itong pulso. Kahit nanginginig ay tuluyan niyang tiningnan kung humihinga pa ito. Laking pasasalamat niya na buhay pa rin ito. Inilagay na niya ang kamay niya sa may sikmura nito at inumpisahan na niya ang mouth-to-mouth resuscitation. Panay push lang siya at ihip sa bibig nito. Nang bigla na lang hindi na niya maiangat ang ulo. Nang tingnan niyang maigi ang mukha ng lalaking pinipilit niyang isalba ang buhay, ay may ngisi na sa labi nito. Inipo na niya ang lahat ng lakas niya para itulak ito. Nang siya na ang kusang mailayo rito. Napaigit pa si Chanley nang maramdaman niyang pinong kirot sa may puwetan niya, kung saan iyon ang unang bumagsak. Nang itaas niya ang mukha ay kita niya si Jeff na masamang nakatitig sa kanya at namumula sa galit.
Katabi nito si Maxine na hawak na nito ang bata. Ano yun? What is the meaning of that? Sigaw ni Jeff na ikinapitlag niya. Huwag mo siyang sigawan, pwede ba? Pag-awat naman ni Harrison na mabilis nang tumayo at akmang lalapitan si Chanley. Alam mo, isa ka pa! Gigil na sabi naman ni Jeff. Isang malakas na suntok sa pangang ipinadapo nito sa labi ni Harrison. Kaya tuluyan itong bumagsak sa buhanginan. Jeff! Mali ka nang iniisip! Iniligtas ko lamang sa pagkakalunod si Harry. Paliwanag naman ni Chanley. Sinabi pa rin niya yon kahit alam niyang hindi bibilhin ni Jeff ang sinabi niya. Don't fool me! Iniligtas? From what the next thing you will gonna say ay dahil nalunod siya at sinagip mo siya. Hindi ako tanga. Kita mong ang tanda na ng lalaking yan. Imposible naman na hindi siya marunong lumangoy. Pero nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka naman. Nakikiusap ang tinig ni Chanley. Mangiyak-ngiyak na rin siya. Pero umiling lang si Jeff. At nang akma nang hahawakan sa braso ng babae ito ay mabilis itong lumayo. Yan bang pinagmamalaki mo sa akin? Hindi nga naniniwala sa'yo yan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Singit ni Harrison. Anong sabi mo ha? Gago ka ba? Gusto mong patayin kita ha? Galit na paghahamon ni Jeff. Tama na Jeff, ano ba nasa harap kayo ng bata? Suway naman ni Maxine. Let's go Jeff, pag-usapan natin to. Pakiusap ni Chanley. Ngunit umiling lang si Jeff at iniiwas ang kamay niyang pilit na hinahawakan nito. Huwag mo ko nga hawakan. Wala tayong pag-uusapan. Para ano? Paniniwalain mo ako sa mga kasinungalingan mo? Para mapagtakpan ang paglalandi sa lalaking yan? Bakit ano bang meron sa kanya? Dahil sa bata siya? Mas magaling siya sa kama? Sabihin mo, ilang beses na ba kayo nagkasama? Sarap na sarap ka ba kapag... Ngunit malakas na sampalang tumapo sa sasabihin pa ni Jeff. Halos na mula ang mukha ng lalaki at bumakat ang marka ng kamay ni Chanley sa lakas ng pagkakasampal niya rito. Napakabastos mo! Alam mong hindi yan totoo! Tuluyan ng tumalikod at naglakad paakyat si Chanley. Habang si Harrison ay mabilis na sumunod. Nakayuko naman na sumunod na rin si Maxine at ang anak nito. Naiwan si Jeff na galit na galit. Hindi para kay Chanley kung hindi para sa sarili niya. Dahil muli na naman niyang nasaktan ito.